camera. Magandang araw, ako si Tamia Calanog at ako ay 15 taong gulang. Ako naman si Heaven Donyaton at ako ay 17 taong gulang. Ako si Shane Elijah Dinglasan, 16 na taong gulang. Ako naman si Chasky Isabel Amores at ako ay 17 taong gulang. Ako pala si Brent Machular Shenes, 18 na taon ng gulang. Ako naman si Leona Salvador, 17 taong gulang. At ang ginawa namin ay ang pagbasa ng kwento sa mga bata. Hi! Magandang hapon! So ako nga pala si Heaven At si Tamia, at kami yung mga unang tao na magpapakita ng isa sa madaming paraan kung paano natin halagahin ang wika. yan. So sa araw na ito, ang gagawin namin ay magkukwento kami ng isang istorya na pinamagatang Pandesal Saves the Day. So ayan, isa siyang istorya sa Tagalog na galing kay Norma Olizon Chiquiamco. So yan. So ituturo namin siya sa mga bata dahil ito yung libro na ano siya, may Tagalog siya. So ayan. So excited na kami. Excited ka na? Yes. So ready na kami. Meron na din kaming mga batang pagkukwentuhan and excited na kami. So tara! Kaya namin nagawa yung paghahayag ng kwento sa mga bata ay dahil ito ay isang kakaiba, malikhain at masaya na paraan para magbahagi ng wika at maraming matututunan sa loob ng ito. Na daang papunta sa eskwela. Ang sahig sa bahay ni Napandesal ay gawa ng kawayan at ang mga pinto naman ay sawali. Kung minsan, pag malamig ang hangin, nag-uupukan sila gamit ang mga kumot na hinabi ng kanilang lola. Ang ilang ay pagbuka. Sila naman na ang lahat ng kanyang Ginawa naman namin ay kami nagturo ng iba't ibang paksa sa mga bata. pero sa atin, hindi nakawala. Mula grade 1, grade 6, kaya mong basahin. Kaya naman namin nagawa yung pagtuturo ay maliban sa makatulong, ay gusto rin namin magbahagi ng kaalaman lalo na sa mga batang hindi pa gaano marunong magbasa at magsulat. Kami naman po paparalo sa mga bata. Hi everyone! Ako si Ate Leona Ako si Kuya Bern. at ngayon kami yung magpapalaro sa mga bata na tungkol sa wika. Anong Yeah. role natin na yun? Ang laro namin is like, sobrang kilala siya and mga iba ba na nilalaro rin to. At ano yon? Pinyorhenyo. Yes! Saksakan nila and well done! Thank you! Henyo! Kami kayo. Kukuha ko ng dalawa sa inyo. Yung gusto talaga maglaro. Yung gustong gusto. O, sino pa? Sino pa? Ayan. O, ikaw. Pati yan. Ano kayo, bebe? Manguhula sa inyo. Sino manguhula? Sino? Manguhula? Siya? Ako siya kasi matanda. So, handa na ba kayo? Yes, we are ready. Isa pa, handa na ba kayo? Kaya rin naman namin nagawang palaro dahil hindi lang dahil dapat puro aral ang mga bata. Bigyan din natin sila ng pagkakataon sumaya gamit ang mga palaro. So, paano sa tingin niyo mapapahalagahan natin yung wika? Ako naman, yun nga, para sa akin, yun yung naisip ko talagang way na, paraan na gagawin namin para mapalaganap yung kung paano nga ba natin paalagaan yung wika. Kasi kahit saan man tayo dumako sa, gaano man tayo, tawag dito, yung kumbaga yung habang tumataas yung level natin sa pag-aaral, o yun nga yung nagkakaroon tayo ng mas malawak pa na kaalaman, babalik at babalik pa rin tayo sa kung ano talaga yung pinaka
pinaka-pundasyon natin sa wika, which is yung Filipino. So, yun yung nagawa namin paraan. At saka, para naman sa mga kapwa-estudyante namin, gusto namin kayo bigyan ng inspirasyon sa pamamagitan ng video na ito, sa pamamagitan ng ginawa na to. Dahil gusto namin sabihin na lahat tayo ay may kanya-kanyang kaalaman na maaari nating ibahagi, lalo na sa mga alam nating nangangailangan, tulad na sa mga bata na yun nga, hindi gaano marunong magbasa o wala masyadong kaalaman sa kung gaano nga ba kalalim o kung gaano nga ba kahalaga yung wikang Filipino para sa ating lahat. At katulad sa sinabi ni Cheska, gusto ko lang idagdag na dahil lahat tayo ay may karapatan magkaroon ng edukasyon at ang ginawa namin ay isa sa mga paraan kung paano namin mababahagi yung mga natutunan namin dito sa eskwelahan sa mga batang walang ganong kaalaman sa pagbasa, sa pag-aral at sa mga kwento na natin bilang isang Pilipino. Sa tingin ko kasi, yung pagkakaroon ng problema sa pag-aaral, yung mga batang nahihirapan matuto, sa tingin ko, problema yon dun mismo sa sistema. Hindi naman sa paaralan, pero yung sa sistema ng pagtuturo. May mga mag-aaral kasi na tinatawag nating slow learner. Kaya tayo, yung pagpapayabong natin ng wika, kailangan natin yung paraan ng pagpapayabong natin, hindi lamang doon para sa mga mabilis matuto, kundi pati rin doon sa mga nahuhuli o doon sa mga hindi madaling matuto na mga mag-aaral. Yung halimbawa, yung mga bata na kahit nasa grade 2, nasa elementary na, hindi pa rin marunong magbasa, sila, hindi ibig sabihin nun na, hindi lang ibig sabihin nun na mabagal sila matuto, kundi hindi rin nila nararanasan yung epektibong pagtuturo. Kaya tayo bilang mag-aaral, para natin mapayabong yung wika o yung kaalaman in general, need natin mas maging yung tinatawag na accessibility sa Ingles o yung pagkakaroon ng yung mga mag-aaral, meron silang kakayahan na matuto. Kaya tayo bilang mag-aaral, need natin yun, kailangan natin yun bahagi sa iba't ibang tao, regardless o kahit anuman ang kanilang status. Ako naman, siguro napapaisip kayo na paano laro pati yung wika na kumukonekto sa isa't isa. Kasi naisip ko na yung, syempre ayaw naman natin na yung mga bata is puro laro, ay puro basa at puro ano din. Kaya sabi nga nila, diba, i-enjoy mo. Kaya napakahalaga talaga sa mga bata na hindi lang basta tututo sila sa mga paggamit ng mga aklat, pagpakikinig sa mga guro nila. But pwede rin ang paglalaro kasi napaka ng bagay na yun na ang daming pwedeng gawin sa paglalaro. Ang daming pwedeng laro na actually kumukonekta sa mga wika. Para sa akin, parang as a student ko, parang nagigilty ako sa mga desisyon ko kasi hindi ko talaga, yung una ko talaga parang hindi ko talaga yung magsinita ng Tagalog or yung wika natin. Kasi para sa akin parang mali yun eh. Kasi parang kang Pinoy, hindi mo kaya na speak or hindi mo kaya sila tayo yung wika mo. Pero kasi dapat nasan ka bansa of W or asawa ka ng AFAM, dapat mahal mo pa rin yung wika mo hanggang saan yung buka doon. So, yun po dapat. Kasi ako, sobrang hirap ako magbasa, magsilita at magsulat ng Tagalog. So, sobrang hirap talaga po ako. So, dapat talaga po mahal yung wika ko. Pwede ba yung iba? Pero basta talaga mahal. Yan, sa panahon kasi natin ngayon, di ba? Kaya may mga ganong tao dahil mas laganap na yung wikang Ingles. Kaya madami ngayon yung mga bata na nililimutan na nila yung sarili nating wika. Pero ayun nga, kaya meron tayong mga pinag-aaralan sa eskwelahan, meron tayong mga libro na pwedeng basahin. Kung nahihirapan tayo, okay lang yan, ayos lang yan. Pero huwag natin kakalimutan yung sarili nating wika. Lagi natin yung babalikan kasi kung wikang Filipino ay yung magsasabi kung sino ka or ano ka bilang isang tao. So, ano naman yung naramdaman natin nung nagturo tayo, nung nagkwento
tayo na nagpalaro tayo sa mga bata? Nakakapagpaluwag siya ng loob kasi alam mo yun, yung kahit nga hindi kayo magkakilala pero kitang-kita mo sa mga mukha nila kung gano'n nila nagugustuhan yung ginagawa niyo, yung ginagawa namin. Na sa pamamagitan ng pagbabasa, nagugustuhan nila, nakikinig sila sa binabasa namin at kinukwento namin. Sa akin, hindi na bago yung pagsali sa mga programa na may mga bata. Pero bawat time, bawat chance na nakukuha ko na magawa ko yun ulit, bago pa din sa akin yung feeling. Kumbaga, fresh pa din siya na para sa akin yung saya na naramdaman ko nung unang beses kong ginawa yun. Kahit pa ulit-ulit ko na siyang gawin, andun pa din yung saya na nararamdaman ko ulit. At saka, masarap sa feeling talaga, sa pakiramdam na makapagbahagi ka ng mga bagay na alam mo na, diba? Dahil may mga iba na hindi pa nila alam yun. Kaya masarap sa pakiramdam na alam mong meron kang naitutulong sa kanila. Ako siguro naramdaman ko parehas nakakatuwa tsaka nakakalungkot. Kasi ganito, nakakatuwa kasi nakakapagturo ako. Habang nagtuturo ako din, natututo din ako. Una sa lahat, natutunan ko yung kahalagahan ng pagpapalawak ng kaalaman sa iba't ibang tao, sa mga bata. Yung naramdaman ko naman pagkalungkot, nalulungkot ako kasi kaming mga mag-aaral, kahit kami, magtuturo pa rin kami. Yung imbis na yung mga may trabaho na mga guro, yung mga paaralan, kahit sila yung dapat na nagtuturo sa mga bata, minsan sila pa yung minsan kahit na nagtuturo sila, hindi natututunan ng epektibo ng bata. Kaya isa sa mga bata na turuan namin, yung grade 2 na siya, pero hindi pa rin siya marunong magbasa. Sa tingin ko, crisis yun. Kaya nakakalungkot na kami na para sa vlog na to, magtuturo pa kami. Yung pangangailangan o yung karamdaman ng pagiging obligado na magturo sa mga bata para lang matutunan nila ng mas epektibo kaysa sa ginagawa nila sa paaralan. Siguro nakakalungkot din yun. Pero syempre, mas lamang yung pagkakatuwa and yung pagkakaroon namin na napapagtanto namin na mahalaga nga yung pagtuturo ng kaalaman kahit na hindi tayo guro. Mga mag-aaral lang din tayo, natututo lang din tayo. Pero hindi ibig sabihin nun, limitado na tayo sa pagpapalawak ng kaalaman sa iba't ibang tao. Sobrang sang-ayon ako dun sa sinabi ni Tamia, ni Heaven, at lalo na ni Shane. So, yun nga, lamang pa rin sa akin talaga yun nga, yung saya, yung sobrang saya ba na nararamdaman. Kasi, it's always been my passion to teach o yung magturo sa mga bata na hindi lang dahil sa pagbabahagi ng kung anong alam ko, kundi doon kasi masaya yung puso ko na alam ko may natutulungan ako at alam ko na gamit ko yung sarili kong kaalaman, pati na yung mga kasama ko, nagtulong-tulong kami talaga para sa mga batang nangangailangan ng kung paano nila makikita yung sarili nila sa pag-aaral ng wikang Filipino o yung subject na Filipino. Para sa akin po naman, na-agree po ako sa mga continuous po dito na meron silang passion at yung ang saya kasama mga bata kasi parang nakikita ko sila na may passion talaga at may gusto silang mag-aral, especially sa mga teachers natin dito, si Teacher Shane at si Teacher Jessica na nakikinig talaga sila at yung they want to learn ay gusto nilang matutunan pa talaga ang wikang Pilipino. Ako, same ako ng sagot ni Shane na nalulungkot tsaka masaya. Masaya ako kasi na kahit sabihin mo yung mga bata na kahit tututo sila sa paaralan, pero
lumapit pa rin sila sa amin na parang nakihalubilo pa rin sila para matuto. At the same time, nalulungkot ko kasi paano yung mga hindi nakakapag-aral, yung walang opportunity mag-aral, yung pinatrabaho na ng maaga, ang laking bagay yung nawala sa kanila. Kaya hindi ko ma-imagine kung anong feeling yung mga hindi nakakapag-aral. Yung, tulad nga sabi niya siya, yung grade 2 nga, na nakakapag-aral siya pero hindi marunong magbasa. Paano yung hindi nakakapag-aral? Tama yun. Kahit ngayon, kahit na nakakatuwa ngayon yung ginawa namin na activity na yun, hindi ibig sabihin nun hindi na namin papansinin yung educational crisis dito sa bansa natin. Kaya itong vlog na to, gusto namin maging karanasan dito na kapag magpapahalaga tayo ng wika, hindi siya limitado doon sa mayroong pribilegyo. Doon sa mga mag-aaral na may kakayanang mag-aral o yung sa mga batang nakakapunta sa eskwelahan. Dapat kapag magpapalawak tayo ng wika o magpapahalaga tayo ng wika, hindi siya tumitigil doon sa mga may kakayanan lang. Pero doon din sa mga walang kakayahan, matuto, mag-aral, yung mga hindi nasa loob ng institusyon. Yun. Kaya itong vlog na to, marami kaming napagtanto dito. Na naman inaanyayahan namin kayo na kapag alam natin na makakatulong talaga tayo sa maliit o malaki man ang paraan na sa pagbabahagi ng kaalaman natin sa wikang Pilipino ay gawin natin sa kahit na sino pa man, mapabata, mapamatanda o kahit na ano pang estado niyan sa buhay, mahalaga pa rin na uuwi at uuwi pa rin tayo sa kung ano talaga yung wika natin na sinasabit natin, na isinasabulit natin. Yay!